Broadcasting Corporation. Inquirer Radio, 990 AM. News, information, entertainment, and public service. DZIQ. Inquirer Radio, 990 AM. Member KBP. Para sa may init na balita, Victory in Governance and Technology through Information Network. Bigatin. Para sa mga napapanahong usapan, Victory in Governance and Technology through Information Network. Bigatin. Makinig at makisalo sa programang Siksik sa Impormasyon at Bigatin sa Kaalaman. Kasama ang inyong mga kabarkada na sina Den Macaranas, Arnie Barcelo, Angel Bonifacio at Ellison Barcelo. Bigatin Radio. Sa Bigatin, bigatin ka talaga! You shut it out, but I can't hear a word you say. I'm talking loud, not saying much. I'm criticized, but how I are, but let's make us say. Shoot me down, but I get up. I'm bulletproof, nothing to lose. Far away, ricochet. You take your aim. 10:07. Today is February 22, 2014. Uy, ang bilis. 22 na. Huling Sabado na pala ito. Tingnan mo nga naman, ano. Huling Sabado na ho tayo sa buwan ng Pebrero. Yep. Welcome po sa Bigatin, dito po sa Inquirer Radio 990 AM. Ako po si Den Macaranas. Good morning. Ako naman po si Arnie Barcelo. Yan. Magandang Sabado. Magandang Sabado at punong-puno ho tayo ng pag-uusapan nako. ngayon. Naku, ito yung pinakamainit na balita yata ngayong linggong ito. No? Shout out ko nga to sa aking Shout status out! na I am excited to discuss. Yes, nabasa ko yun. Yes. Kanina. Cybercrime law. Cybercrime. Mainit na diskusyon nga ito. Usapan natin ang krimen. May Tagalog na ba, cyber? Oo nga, Hindi naman no? himpapawid eh, di ba? Tama. Oo nga, no? Wala pa, no? Hindi, oo nga, tama ka din. Magandang May tanong. Tagalog ba tayo sa cyber? Unang tanong mo, napag-isip agad ako. Sige ho, mamaya pag-uusapan ho natin yan. At punong-puno ho tayo ng ating mga makakausap today. Siyempre, pabatiin muna natin live dito sa ating studio this morning. Ayan, naghahanap siya ng masasaksakan ng Yes. cellphone. Isa siya sa aking fina-follow. Yes, oo. At gusto ko nga, sabi ko nga, mag-a-apprentice ako. Isa sa mga hinahangaan ko pagdating sa e-commerce. Nako, guru. Guro, yeah, the expert. Yes. Miss Janet Tural ng Yeah. digitalfilipino.com. Magandang umaga po, Sir Den at Ma'am Den lang Arn, po. saka sa mga nakikinig po sa atin ngayong umaga. May- Tama kayo. May tama. Tagalog na ho ba yung cyber? Alam mo, pinag-isip mo rin ako eh. Kaya mo, Wala parang pa, may no? sagot na ako, ipipm ko sa'yo. May yes. sige nga. I-text nga ho ninyo para lang ma-solve namin yung problema naming malaki ngayong umaga. Ano ba Tagalog ng cyber? Oo. Hindi ba sila malalibel kung mag-send sila ng mali? Hindi. Ano? Alam mo, may chilling effect yung iba. Naku, baka pag nag-ano ako, makakasuhan ako. Normal yata yung Oo. chilling effect na yan sa netizens natin. Sa mga netizen. Uy, syempre meron din tayong live ngayon, estudyante. Oo. Pakilala mo na, Ma'am Arnie. Oo. Makakasama natin siya bilang observer, reactor Yeah. from World City Colleges. Mhm. Si Miss Edlin Ko. Good morning, Edlin. Edlin Ko. Yeah, it's Yes. morning po. Good morning. Good morning. Ano, kumusta ang feeling? Nandito ka sa studio. Kinakabahan po. Ay, di wag. Kwentuhan lang to. Sabi nga ni Dan, kwentuhan lang ito. Hindi, nakakakaba talaga rito. Tinakot. Hindi. Tinakot. Anyway, ang topic natin ay gagawin nating light at malinaw. Although, mainit na usapin ito. Yes. Actually, yung cybercrime law. At maya-maya ho, makakausap natin through phone. Isang petitioner? Yes, isang vlogger. Itong si Tonyo, kaibigan ko to, reporter pa ako sa Congress noon. Good. Oo. Okay. Staff siya dati ni Casa Tour. Ngayon ho active ho siya.
Alam ko siya rin ang head ng Text Philippines. Yung mga issue about texting. Yan, isang kilalang vlogger si Tonyo Cruz. Mamaya makakausap natin siya. At mamaya sasangguni tayo since pinag-uusapan natin dito kaso. Yes. Kailangan natin ng abogado. Si Attorney Bertini Toto Causing. Oo, Ito yes. bata pa ako, nababasa ko na sa People's Journal yung reporter pa lang siya noon. Oo. Nagpa-follow na rin ako sa kanya ngayon. Binabasa ko na yung mga vlogs Si niya. Attorney Toto Causing. bata Catalunya pa, Causing. Catalunya. Yeah. Yun ang nabasa ko sa kanyang vlogs. Yan. Yeah. Si Attorney Toto, mamaya makakausap po natin siya. At kung meron ho kayong mga tanong, may mga gusto kayong sabihin, wag lang mumurahin, okay? Yeah. Para hindi tayo makakasuhan pare-pareho rito. Binabati ko muna din yung mga estudyante ko kasi sabi ko it would be a 1-hour lecture about cybercrime. Nakita ko yung profile pics. Ano ba yon? It's a USTV Student Choice Awards na isa ako sa organizing committee. Yes. Promote ko lang. Congratulations sa mga nanalo. Yung mga awardees. Yes, 10th na namin yon. So, unang dekada. Tama nga naman, naka-isang dekada na, parang kailan lang, USTV. Yes, galing. Ayun, alam mo ba, online voting yon. Talaga? Oo, so walang... Sino kasali? Mga taga-UST lang, siyempre. Yes. So, ang voters mo ay mga 40,000 students. Wow, dami, Tapos, syempre, mga TV networks ang naglalaban-laban. Ayan. So, basically, maganda yung kinalabasan. Napaka-successful at napakaganda. Well-attended ang USTV Student Choice Awards. Yun. Gabi ng parangal for the 10th year. Magsisimula kayo ng pang-11th na. Another 10 years sana yan. Makahigit pa. So, syempre, online voting ulit. So, syempre, paano mo ma-accommodate ang 40,000 voters? Sige So, nga. of course, through online. Walang cybercrime na nakukumit doon. Walang hacking na naganap. Walang hacking na naganap sa botohan. Okay. Ayan. Ayan ba. Baka meron kayong mga itatanong Ang dami na agad din. Tungkol sa cybercrime, pwede ho ninyong pindot-pindutin yung tanong. Ipadala yan sa 0919-290. Nasa yung listahan. Ayun, 290-9646. Ulitin ko ha. 0919-290-9646. Pwede rin po sa aming Facebook at Twitter account. Radyo Inquirer 990@yahoo.com. Yan. Kami rin po yung napapanood worldwide. www.ustream.tv/channel/DZIQ. Good morning, good afternoon. Ayan, ito yung ating live stream address. Yes. www.ustream.tv/channel/DZIQ. Yung aking mga kamag-anak, aking mga brothers and sisters na nasa abroad, na lagi daw silang nanonood. Pwede niyo na hong makita si Arnie dahil siya ay live na live. Okay, simulan ho natin ang ating talakayan. 10:13, ano ba ang dating? Ayan, sabi nga, cybercrime law. Hati ba? Or talaga bang lahat tayo petitioner? Or lahat tayo magiging proactive? Or basta, ayan, tingnan natin. Unahin natin ang ating guru. Ayan. Ma'am Janet, maraming ninenervyos eh. Nabasa niyo na ba yung buo? Kasi parang the other day, wala pa rin sa website ng Supreme Court. Actually, wala pa yung pinaka-final na penned na decision. Pero kung tutuusin, nagdeklara na sila kung ano yung mga provisions na in-struck down nila. Pag pumunta po sila sa digitalfilipino.com, in-update ko na yung article namin. Dati kasi 17 crimes covered by the cybercrime law. At least minimum na 17. So ngayon, dahil na-struck down yung unsolicited commercial communications. 3 yata yung na-struck down eh. Pero yung sa crime kasi, isa lang yung na-struck down, yung unsolicited commercial communications. Yung technically spamming, no? Na-struck down siya kasi parang hampering siya sa expression. No? Kaya naging 16 na lang siya. So kung pupunta sila sa digitalfilipino.com, makikita nila yung 16 crimes na covered ng cybercrime law. Now, bilang isang e-commerce advocate, napaka-importante ng cybercrime law. Kapatid siya yung parang pinakabagong kapatid ng e-commerce law. Kasi after ng e-commerce law, nagkaroon ng data privacy law, nagkaroon ng cybercrime law. So, then, hayaan mo sana paliwanag. Yes, please. E-commerce law kasi, yung Republic Act 8792 na napasa nung year 2000, ang ginagawa niya, ni-recognize niya ang lahat ng electronic documents, electronic data messages, electronic contracts, electronic signatures to be made admissible as evidence in court. Hindi siya pwedeng i-deny ng legal admissibility just because electronic form siya. Doon nagkaroon ng first version ng cybercrime law. In a sense na nagkaroon na siya ng provision ng cybercrime. Mga penalties na hacking or cracking. Yung pag-access ng mga computer systems, information communication systems ng
walang consent at nag-result siya to damaging, alteration, pagnanakaw, penalize siya under hacking or cracking. Now, nagkaroon din ng provision doon against online piracy, yung pagbaviolate ng intellectual property na gumamit ka ng telecommunications network na kagaya ng internet, covered din siya ng e-commerce law. Now, ang naging problema ng e-commerce law noong mga panahon na yon, hindi talaga niya dineclare yung power ng police. So, all of a sudden, nagulat na lang yung mga kapulisan natin, marami na nagsasampa ng kaso. Wala silang budget, wala silang kakayahan, wala silang facilities dahil hindi naman sila na provision under the law. Hindi nila alam. So, kaya nangyari noon, yung mga kapulisan natin, lahat ng mga at unang training nila, unang equipment nila, puro donated, no? Karamihan dyan, puro donated kasi wala talaga sila ma-appropriate sa budget nila. Although later on, nabibigyan din naman sila ng budget. Now, bago na pa sa cybercrime law, ang una muna na po ay ang Republic Act 10173 o ito yung tinatawag nating Data Privacy Act. Sa Data Privacy Act, tatlo ang kinokontrol niya, no? Yung data subject. Lahat tayo mga Pilipino, data subject tayo. Hindi pwedeng i-process ang ating personal information at sensitive personal information natin nang walang consent. So, may mag-misuse niyan, makawala niyan, ipamigay yan, o gamitin yan sa maling pamamaraan, o gamitin sa malisyosong pamamaraan, pwede tayong magkaso ng data privacy violation. Kahit ang government covered ng batas na yan. Kapag ang government nag-violate ng data privacy natin, yung mga individuals na yan, pwede silang matanggal, hindi sila makakapag-work sa government kapag napatunayan na nagkasala sila. Now, sa data privacy law, kinirate yung tinatawag na Data Privacy Commission. Hinihintay pa natin si Presidente Aquino na i-formalize ang pagkikreate ng Data Privacy Commission. Pero, in effect yung law. The law is in effect. Ang wala lang provision, yung Data Privacy Commission. So, anything na meron nakalagay sa batas na kailangan mong i-coordinate o i-report, kasi supposedly doon sa batas, kung magkaroon ka ng data privacy breach, halimbawa may magnakaw na data mo, nanakaw yung buong database mo, kailangan mo siyang i-report At kailangan mo i-inform yung constituents mo. Halimbawa, yung database ng isang hospital, na-hack yung hospital, na nakuha lahat ng database ng lahat ng pasyente. Sa batas, required siya na i-report sa Data Privacy Commission at required siya na i-inform ang mga tao na nakaw po yung data nyo. Required siya dun sa batas na yon. Now, yung bagong law, yung Republic Act 10175, ito ang cybercrime law, ito yung parang tipong nagpapalakas dun sa dalawang batas. Ang pinaka-importanting provision sa batas na yan, para sa akin, ay yung pagbibigay ng kalinawan kung ano yung dapat gawin ng ating law enforcement authorities. Kasi nakalagay dun ang kanilang scope ng kanilang powers. Ini-struck down ng Supreme Court yung provision na pwede sila mag-real-time data collection. Kailangan daw may court order. Okay lang. Ang kagandahan doon, at least sinabi, malinaw na kumuha siya ng court order at kapag ikaw as a person o as a service provider, binigyan ka ng kopya ng court order, kailangan mag-comply ka within 72 hours. Napaka-importante nun kasi kadalasan pinaghihintay ang pulis para makakuha ng data. So kawawa naman yung consumer na nagrereklamo na scam siya sa isang website. Ang hirap kasi ang court order inaabot ng linggo, buwan. Kaya sana, dahil napasa na tong batas na to, gagawa ng IRR ng Department of Justice, at nilinaw talaga sa batas na magkakaroon ng special courts ang cybercrime, sana mapabilis na rin yung pagkuha ng court order para matulungan yung mga kasama natin na yung sa mga kapulisan, sa NBI, sa PNP, para imbestigahan, no? Lalo na yung mga nadjajando, yung anonymous, hindi mo alam kung sino ba talaga yung nanloloko sa'yo. No? So, maganda rin doon, pinaliwanag din yung search and seizure na procedure, yung pag-bag and tag. Paano kinukuha yan, kailan nila dapat imbestigahan yan, kailan nila dapat isurrender. Kasi alam mo, sa ngayon, any case na merong in relation to hacking or cracking, ang laking oras ang nauubos sa hearing para i-defend lang ng police kung paano niya kinolekta yung evidence. Mate-technical pa. Oo, tinetechnical sila lagi. Para nate-technical lagi sila doon. So, ang kagandahan doon sa cybercrime law, clearly naka-indicate kung ano yung SOP ng mga kapulisan natin. Na at least tayo as citizen, kung nakasuhan tayo o tayo yung nagpo-prosecute, naghahabol, alam natin yung procedure na dapat i-follow ng ating mga
kapulisan, no? So at pati nga yung process nila sa pagkukuha ng data. Tapos sinabi na magkakaroon ng special court. So napakalaking certainty no? Magpapalakas 'yon sa e-commerce industry natin, magpapalakas 'yan sa outsourcing industry natin. Yes. Sa BPO. Kasi talagang lumalabas, magiging isang in a sense, kahit although sabihin na natin, no, the devil is in the details. Nasa implementation ang challenge. Pero importante na merong batas. Na naging malinaw ang pag-aalat ng budget, pagpapaliwanag ng proseso, at ano-ano yung mga offenses na pwede nating habulin at idemanda under sa e-commerce law, data privacy law, at cybercrime law. Ayun. Kasi ang nakikita lang natin, ang pinag-iingay ng ibang grupo, yung online libel Oo lang. Sabi yung nga, ganyan lumulutang lagi na pagka narinig mo, teka muna, ako kasi sa profession namin, bago kami magsalita rito, may basis lagi. May basis lagi. Saka talagang inaral mo. Meron kang proof. Kasi nga nowadays, ang problema, ang kalaban ho ng media, namin, ikaw ay nasa dyaryo or sa radyo, yung mga, tag dito, yung mga, ito, sa social media. Yung social media. Kasi sila, tweet ng tweet. Oo. Sulat, basta na lang. Hindi mo naman na bine-verify Yes, oo. Kami naman, syempre, kailang at may pananagutan. Yes. Sa pag-broadcast, pag nagkamali ka, or sa pagsulat, pwede kang kasuhan. Pero pag ginawa mo sa Facebook, saka sa Twitter, pwede kahit ano. Teka muna. Nagkakaiba na. Yun lang yung nakikita nila rito, Ma'am Janet, di ba? At least nga, nalilinawan, sinasabi natin, ang dami ho pala mga provisions niyan. Yes, so malinaw na sinabi ni Miss Janet na hindi lang ito about online libel. Ang dami-dami pa. Kasi freedom of speech, lagi naririnig natin yan. Hindi lang naman yun yung nilalaman nito. Sa akin, ang pinaka tumama sa akin dito yung sa yung sa child pornography. Oo. Diba? Lalo ng Philippines, pang ilan? Diba? Pasok tayo sa top 10 pagdating sa mga ganyan. Sabi ko, tama lang na patatagin yung batas natin dyan. Sabi nga ni Miss Janet, ito ay katulong ng mga BPO. Actually, nung nilabas itong cybercrime law, maraming natuwa. Kasi yung confidence ng mga investors. Yes. At least may batas na tayo na malinaw. Yes, doon sila umaasa. Teka, si Edlin, bilang isang sa mata naman ng mga estudyante. Nako, ito ang mundo ho nila umiikot sa sa cyberspace. Actually, minsan sila yung mismo din, dahil nga siguro dala ng kabataan at edad, hindi sila ganun, di nila alam na accountable din sila sa lahat ng mga pinopost nila. Pero, involved din sila sa issue. So, Miss Edlin, ano bang dating sa'yo nitong... Anong dating sa'yo nitong cybercrime law? Masaya po kasi po 'di ba po marami pong mga kabataan na nasisira yung buhay dahil doon. Dahil din po doon sa paninira po. Katulad kunyari po for example, may sa Facebook yung mga hindi dapat pong ilabas na picture, nilalabas po. Parang nakakasira po yun sa image ng mga kabataan. Parang syempre iisipin ng iba na mga kabataan ngayon, mga talagang rebelde na po talaga. Kahit naman yung iba pong kabataan nadadamay, kahit hindi naman po nila ginagawa yun, nadadamay po sila dahil sa mga pinopost po ng mga ibang naninira po. Saka mahirap makipag-away ngayon, ha? Yes. Nasa isang public place ka, ma-videoan ka, ma-upload ka. Yari ka dyan. Pero, what if naman, Edlin, sabi daw kasi, yun na nga, kino-control na siya. So, ano ba to? E-martial law na ba to, Edlin, sa tingin mo? Hindi naman po. Okay. Kasi naman po, di ba, kailangan naman po talagang makulong kung sino po talaga yung naninira. Kasi po, para po sa akin, ako po, kabataan po ako, hindi lang naman po ako yung masisira, pati po yung reputasyon ng pamilya ko. Syempre mapapahiya po yung mga pamilya ko pag may lumabas na ganitong issue tungkol about sa akin. Parang syempre mahihiya na silang ba't ganito pala yung ginagawa ng anak ko pag nasa labas siya. Pero hindi nila alam na sinisiraan lang ako ng mga gustong manira sa akin. Masakit po yun kasi magiging masakit po sa kanila kasi magulang po yun. Wala naman pong magulang na gusto masaktan yung mga anak nila at masira sa ibang tao. What if ikaw naman yung, halimbawa lang naman din, si Edlin na yung nag-post ng isang libelous statement. Siya naman ang tumira. Oo. Tapos, paano mo, may cybercrime law na. Kasi ako po, paano mo siya lulusutan mo ba siya? may kaaway naman po ako. Yes, oo.
Hindi naman po ako magpo-post kagad sa Facebook na kasi po 'di ba, karamihan ngayon pag galit sa pag may galit, itatag pa nila yung sinabi nila doon sa taong nila, sa taong involved. Ako po, hindi ko po ipo-post. Ipi-PM ko kung sino yung gusto, kung kanino po ako nagagalit para kung may aanuhin man po siya sa akin. Kami lang dalawa po nakakaalam nun. Siya na lang ka, tayo lang at ang... Pero depende na lang po sa kanya kung ipopost niya yung pini-PM namin dalawa. Kasi 'di ba, meron naman pong chat. Hindi naman po kailangan i-post po lahat sa Facebook. Kasi 'di ba marami po ngayon magpo-post ng kung nasan sila, kung sino yung kaaway nila. Pero para po sa akin, pag ako nakipag-away po, mag-PM po ako, or mas maganda po, kausapin mo na personally yung kaaway mo para yung away nyo hindi na lumala pa at hindi na umabot pa sa kung ano-ano pang pinagsasabi sa'yo. Kahit hindi naman totoo, maggagawa na lang po ng issue para lumaki po. Pwede naman din sabihin ko na na-hack yung aking account. O kaya merong may gumawa ng ginamit din yung pangalan ko. May ganun di ba? Yes. So, mali. Yung ba, lusot ba yun? Halimbawa, gagawa ko ng Arnie Barcelo. Kunwari, kala nila si Arnie yung tumitira ngayon. Pala, ibang tao identity theft. Yes. Alam mo, ako, ewan ko nakaka-receive ako sa email ko, dahil inaalok sa akin. Lalo na sa text. Yung numero, ewan ko kung saan nakukuha yung mga numero ko. Dami nag-aalok sa akin. Alam nila siguro, wala akong pera. Puro pautang yung natatanggap ko. Daming di ba? Ma'am Janet, ito usually sa mga rin naman nang gagaling sa telcos, di ba? May mga nahuli na nga dati, umamin, binibigay nila. 5 pesos per number. Ganun ba bayad doon? Yup. Tignan mo. Database. Kasi, nagtataka ako, daming nag-aalok sa akin, may insurance, may nagbebenta ng kung ano. Kasali ba yun, Ms. Janet? Kasama na ba yan? Bali, pasok siya sa data privacy. Yes. Pero tandaan natin, kapag ang impormasyon natin, freely natin pinamimigay, halimbawa may business card ka, nakalagay yung cellphone number mo, nakalagay yung email address mo, parang mahirap mong paglaban ng iyong data privacy kasi technically pinamimigay mo yung information mo. Kaya rin siya, kaya mahirap din siyang i-prove. Pero kung sabihin mong nag-apply ka ng credit card, nag-fill up ka ng isang form, nilagay mo lahat ang detalye mo. Tapos nagulat ka na lang, biglang nag-apply ka ng loan, halimbawa car loan. Tapos nagulat ka na lang, may mga kumukontak na sa'yo na may kopya sila ng loan mo, tapos inaalokan ka rin ng car loan. Ayun, pwede mo na sabihin na compromise na ang data privacy mo. Sa batas, sa data privacy law, may karapatan ka magtanong kung paano nakuha ang data mo. Pwede mong patanggal ang data mo. Pag hindi nag-cooperate sa'yo, dahil wala pang Data Privacy Commission, pwede kang humingi ng tulong sa Department of Justice para i-initiate niya yung investigation for you para malaman mo kung saan nakuha yung data mo at paano ito nami-misuse. Yun nga, magagamit. So, may karapatan ka. Yan lang, hindi kasi alam ng mga tao na may ganyan tayong batas. So, kailangan makita natin yan kung paano yan nagtatahi-tahi para talagang ma-secure yung ating e-commerce space, yung ating cyberspace, na para maging komportable tayo makipag-transact sa internet. Pag sinabi bang cyber squatting, ano ba yun? Pag sa cyber squatting, dun sa batas natin sa cybercrime law, ito yung pagre-register mo ng isang domain name na alam mong merong like ka-sound like o merong nagmamay-ari at ang intention mo kaya mo siya kinuha ay para manira o pagkakwartahan. Cyber squatting siya. Kasi minsan may makikita ka, meron na palang may-ari. Halimbawa, kinuha ko yung pangalan ni Arnie, ni-register ko yung domain name niya. Tapos later on, inaalok ko sa kanya, binibenta ko ng pagkamahal-mahal. So yun, pwede na ako maraming yung mayaman doon, Miss Janet. Or, si John Lloyd may hinahabol ngayon. Or kukunin ko yung pangalan mo, pero gagawa ko ng hate site. Ayan, pwede. So yun, kasi nga nakita na yung internet, although democratic siya in form, dahil nga para siya sa lahat, pwede rin nagagamit din siya sa mali. Yung sarili mong pangalan gagamitin para siraan mo yung sarili mo kasi gagawa sila ng fake site, kunwari ikaw pa ang author, kapos puro laman nung paninira mo sa sarili mo. So ngayon,
hindi na parang nagkakaroon na tayo ngayon ng sistema na hindi yan kinreate para makasakit ka ng iba. Hindi yan kinreate para makasira ka ng ibang tao, ibang entity. Yun yung purpose ng mga batas na yan ngayon. Pagpupush ng responsableng paggamit ng internet. Di ba, may pinag-usapan tayo dito tungkol doon sa may iba't ibang klase ng mga hackers? Oo. Dito sa batas kasi sinabi, tama ba ako, Ma'am Janet, kung sisirain mo, i-deface mo, paano pa? Misuse. Kasi yung ibang hacker naman, sinasabi nila, ano tawag sa kanila? Parang mga black hats and white hats. White hats kami. Meron tayong provision na illegal access. Okay. Sa hacking or cracking, nag-i-exist na yan. As long as nag-access ka ng isang website or information communication system nang walang consent, automatic, nag-violate ka na. So, kahit maganda yung intention mo or what, na sinasabing mong ayos naman. Walang consent. Kailangan, basta walang consent, parang ano yun pumasok lang ako sa bahay mo, sinilip ko lang. Parang ganun yun, di ba? Trespassing siya. So technically, it's like cyber trespassing, no? Ngayon, although wala naman talaga tayo cyber trespassing per se. Kasi kung gano'n na kasi parang gano'n na sinasabi, sinilip ko lang naman, wala naman akong ginawa eh. Kaya kailangan din, tayo rin, kung tayo yung may-ari ng website, kailangan mag-exercise din tayo ng caution na i-secure natin siya. Kasi minsan, mahirap mag-argue na hinak mo ko, pero ako naman, hindi ko sinesecure yung site ko. Ang password ng server ko, password din. Parang ang hirap kasi you make it so easy na parang talagang, parang bahay na inopen mo yung gate. Pero sabi nga nila, kahit na naka-open ng gate, basta trespassing pa rin yan. Pero syempre, parang nandun yung part ng... May responsibilidad ka. Nandun yung part ng negligence So, kailangan nandun din yung part mo na dapat i-secure siya. Kaya sa cybercrime, kung babalik tayo ng konti sa data privacy, kaya yung negligence pinaparusahan din. So, halimbawa, meron akong sandamakmak na form na pinilapan. Tinapong ko lang dyan sa basurahan. Yung, halimbawa, marami nag-apply sa akin ng credit card. Pagka-input sa akin, tinapong ko lang lahat ng papel sa basura. May naka-pick up. Ginamit yung data na yun. Pwede na akong maanuhan nung tinatawag na negligence. By the way, gusto ko lang i-state lang, ang difference ng e-commerce law at cybercrime law pagdating sa illegal access. Sa e-commerce law kasi, parang nangyayari, hanggat hindi ka successful, hindi ka makakasuhan. Yung attempts. Ang kailangan kasi para ma-accuse consummated ka. Dapat. Consummated. So, sa cybercrime law, kahit hindi pa siya consummated, the mere fact na nag-a-attempt kang pumasok, krimen na yun. Crime na yun. Kaya mas mababa ang penalty niya. Kasi nandun na yung intention mo to hack. Prevention Act. Nandun na yung intention mo na makapasok na walang parang ano yun parang kandado. Parang pinipilit mo ma-break yung code. Dapat wala ka naman dapat dun in the first place. Yes. Diba? Parang ganun siya. Okay, yun. Maganda yung sinabi ni Mama. Yung negligence, pinaparusahan ng batas. Sa Tagalog, yung katangahan. Hindi naman katangahan. Kapabayaan na yun. Kasi kung tayo nangongolekta ng data, may responsibilidad tayo sa ating mga kinukolektahan ng data na i-secure natin ang kanilang information. Dahil nagtiwala sila sa atin na ibigay ang impormasyon nila. Alam ko na kung bakit may chilling effect itong cybercrime law. Kasi change of lifestyle Ito na yun Talagang kailangan mong mag-ingat, magbago. Yes. Sige po. Okay, marami na tayong mga texters. Mamaya babasahin po natin yung mga messages nila. Dito lang padala kayo 0919-290-9646. Babalikan natin yan later on. Of course, pinag-uusapan pa rin natin yung cybercrime law. Mainit na issue. Mamaya makakausap pa natin ilang pa sa ating mga bisita. Through phone, si Tonyo Cruz and of course si Attorney Toto Kausing. Dito pa rin po yan sa Inquirer Radio 990 AM. Philippine Standard Time 10:33. Inquirer Radio. This is Inquirer Radio 990 AM. 990 AM. Ngayon, gabi-gabi nyo nang mapapakinggan ang programang Lunas Kalungsugan. Kasama pa rin ang batikang broadcaster at writer pang kalungsugan, si Kuya Rudy Liwanag. Kasama din si Dr. Joe at si Nico Light. Subaybayan at tumutok sa programang ikinasisigla ng bawat Pilipino, lalo na ang mga senior citizens. Lunas Kalungsugan. Linggo hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 ng gabi at alas 9 hanggang alas 10:30 ng gabi tuwing Sabado. Dito sa Inquirer Radio 990 AM.
Ang Lunas Kalusugan ay may free check-up tuwing Sabado at Linggo mula alas 8 ng umaga hanggang 1:00 ng hapon sa 4th floor Guadalupe Commercial Complex, EDSA Makati, tapat ng MRT Station. Tumawag sa telephone number 514-4597 o mag-text sa 0927-838-3828. Pagkat yan lang ang yaman mo. Balita, showbiz, sports, opinyon, serbisyo publiko at iba pa. Lahat ay mababasa mo sa Bandera. Masarap kasama sa almusal, kaya bumili na at gawing bisyo ang Bandera araw-araw. We give you not just first-hand news. We bring you to where it is happening as it happens. Fast, factual, comprehensive information. Balanced and fearless views. Fair commentaries. Entertainment. Public service. This is DZIQ Inquirer Radio 990 AM. May bibilin ka ba? Baka naman may gusto kang ibenta. Log on na sa VGatinTrade.com. Nasa internet na, nasa radyo pa. Basta bigatin, bigatin ka talaga. A perfect place for relaxation. You can choose from among an array of room designs depending on your mood. You can expect privacy, security, comfort, and convenience. Hotel Sogo is affordable and offers great services. Secured parking, 24-hour food and beverage service, and free Wi-Fi. Relax only at Hotel Sogo. Have a worry-free experience? Come at Hotel Sogo. So clean, so good. Feel and experience. Naghahanap ka ba ng magandang pasyalan? Gusto mo bang magkaroon ng maraming friends? Join na sa pinakabagong social networking site, VGatin.com, ang photo sharing site ng Pilipinas. Upload na! VGatin talaga! Are you looking for the hottest gadgets, the latest fashion accessories, the most sumptuous buffets, or the best travel packages? VGatinDeals.com offers unbelievable deals, promotions, and discounts that will let you live more for less. Bargain hunting online has never been this fun, easy, and rewarding. Visit VGatinDeals.com today. Live big. Be a VGatin. Ayun. Oy, teka muna, yung mga gustong pumunta raw sa Boracay this summer and Holy Week, may promo po ang VGatinDeals.com sa La Carmela de Boracay. Ayan, located ho yan sa Station 2. Aba, murang-mura, 775 pesos lang ho ang kada isang tao. Kaya lang, limited rooms po ito, kaya dapat bumisita na agad sa VGatinDeals.com o kaya tumawag sa telepono. Ang phone number po nila is 945-2568. Ayan, para maka-avail ho kayo. 775. La Carmela, sa Boracay na ho yan. Murang-mura po yan. Murang-mura. Okay? Breaking rocks in the hot sun. I fought the law and the law won. 10:38 yan po ang ating oras dito rin po sa VGatin Radio. Dito po sa Inquirer Radio 990 AM. Naku, may mga tanong na tayo. Kuyang Alvin, basahin natin. Oo. Sino una? Ayan. Ito. Ayan. O, sige. Hello, good morning po. This is Arvin from Fairview, Quezon City. Ask ko lang po kung gaano kabigat yung sistensya sa paglabag ng data privacy policy. Meron na ba? Meron ng... May parusa na bang pinag-uusapan dito? Pinakamalaking parusa niya ay 5 million kapag 100 records ang tinamaan. No? Okay, Pag 100 records of persons ang tinamaan, maximum penalty ang 5 mag-a-apply. million. That is 5 million. Peso. Of course, may kasama rin siyang kulong, yung prison mayor na hanggang 12 years. If I recall correctly, prison mayor ang nilagay sa kanya. No? Sa e-commerce law kasi, ang nangyari, 6 months to 3 years. Kaya nangyayari na under probation siya. Pwede Kaya lahat ng nasa data privacy at sa cybercrime law, ang napansin ko, naka-prison mayor siya, which is 6 months to 12 years. Tapos, meron siya mga minimum penalties, pero nakita ko maximum penalty niya ay umaabot ng 5 million. Sa cybercrime law, of course, meron pa tayong tinatawag na corporate liability. Halimbawang
kumpanya ang dinali mo. nagkaroon ng kumpanya negligence yeah. ang nag-push na makapag-commit ng cybercrime. Mas malaki ang umaabot na penalty sa mga kumpanya. So, kaya kailangan yung mga may-ari ng mga kumpanya, mapasimpleng entrepreneur o mga pa-korporasyon, kailangan siguraduhin nyo na maayos ang inyong mga polisiya kasi kapag ang facilities nyo ay na-misuse at nagamit siya para makapag-cause na data privacy infringement o cybercrime infringement at ginamit ang inyong facilities, kayo ay merong liability o accountability sa ating batas. O halimbawa ako may sinulat ako sa Facebook ko kaya sa Twitter. May inatake akong tao. Kailangan tandaan natin na kahit na wala ang cybercrime law. Oo. Yep. Pag ikaw nanira ka ng ibang tao, prerogative ng taong nasaktan mo na idemanda ka ng libel. Kasi parang ang impression, dahil sa cybercrime law, pwede na akong kasuhan. Hindi, mali yun eh. Kahit na wala tong cybercrime law na to, dahil meron tayong Article 355 under the Revised Penal Code na isang batas na pinasa noong 1930, if I recall correctly, pwede kang kasuhan ng libel. Ngayon, of course, nasa korte, pag-file ng kaso, babasahin niya, is there enough merit dun sa case para makasuhan ka ng libel? Tapos, pag nagkaroon na kayo ng kaso, papasok na yung debate na ito ay opinion at freedom of expression ko to versus na libel siya. Kasi kailangan tandaan natin yung difference ng freedom of expression at saka ng libel. Ang pag-express ng opinion, of course, nasa appreciation yan ng korte. Entitled tayo dyan eh. Kung para sa akin, hindi ka maganda. O para sa akin, may flaw ka. Opinion ko yon, pwede ko siyang para siya sabi, karapatan mo na i-express siya. Naalala ko nga, merong dalawang politiko na nag-away, nagkasuhan ng libel kasi sinabi ng isang politiko, meron siyang sira sa ulo. Sinabi niya doon sa isa. Yun ang tingin niya para sa kanya. Nagdemanda yung isa ng libel. Pero nanalo itong isa kasi opinion niya yun eh. Pero ang sinasabi kasi natin sa libel, nandun dapat yung malicious intent to destroy. Iba kasi yung nagpapahiwatig ka ng opinion at pero ang talagang pakay mo ay talagang sirain yung pagkatao nung tinitira mo. Kung sabihin na lang niya, ito opinion ko lang sa tingin ko may sira. kasi may opinion ko lang pero kung halimbawa ang ginagawa mo talagang naglalagay ka na ng mga evidence at saka talagang ang tawag doon kumbaga parang rallying point na yung ginagawa mo. Parang tawag meditated. Propaganda na. Iba na talagang pinopropaganda mo na siya. Talagang may mas systematic yung paninira. Iba kasi yung one time ka lang nagsalita. Iba yung to the point na kahit saan ka magpunta. Yun na Yun ang sinasabi mo. At talagang ang habol mo ay bumaba at sirain ang pagkatao ng isang tao. Doon pwede ka na talagang kasuhan ng libel. But then again, korte ang makakapagsabi kung opinion niya or libel. May mga tanong pa rito. Good morning, this is Steven Gaco from Novaliches. Sabi niya, sa paanong paraan po ba natutugis or matutugis sa mga taong lumalabag sa cybercrime law? Kung tutuusin, kailangan meron munang complaint. First, ngayon, kung babasahin natin yung na-struck down na provision, meron doon provision kung paano mag-request ng court warrant. At naniniwala ko na yung prosesong yon, kahit anong batas, ganun ang proseso ng pag-aano ng court warrant. Yung manunumpa ka, tapos yung police, ipapaliwanag niya na kailangan niya tong court warrant na to kasi sa ganitong pamamaraan lang niya makukuha yung ebidensya para matulungan tong taong to tugisin yung nakasakit sa kanya o maaring nakascam sa kanya. Tapos, pagdating doon sa nakuha na yung court warrant na yon, halimbawa sabihin mo na biktima ka sa isang website, ibibigay ngayon yung court warrant doon sa website para yung website owner ipoproduce niya yung data. Kung tao yon, ganun din, bibigyan ka ng court warrant, kailangan ibigay mo yung data na hinihingi within 72 hours. Tapos pag nakuha na yung data na yon, makakapag-proceed na sila for further investigation. Kung talaga ma-pinpoint nila yon, then hahanapin nila yon hanggang sa ma-aresto nila. Ang challenge kasi natin sa cybercrime, borderless siya. Hindi siya nangyayari sa isang bansa lang. So, ibig sabihin, minsan ang ginagamit mong facilities ay nasa abroad. Gumamit ka ng isang international na site. Dahil meron tayong cybercrime law, pwede na tayong pumirma sa mga tinatawag na international cooperation para yung mga ibang bansa na may cybercrime law, pwedeng
pwede tayo makipagtulungan sa kanila. At pwede rin nila tayong tulungan. Halimbawa, may ginamit na US server. Kailangan natin makakuha ng data doon sa US server na yun. Pwede tayong although ngayon nakakasulat tayo, nakakahingi ng tulong. Pero parang favor pa rin siya eh. Hindi kagaya ng naibatas tayo ngayon, sumali tayo sa treaty, mutual ng cooperation. So, mas makakapagtulungan. So, mas magkakaroon ng possibility na mas mahuhuli yung mga nakakasakit, nakakaskam sa mga Pilipinong bumibili sa internet. Yes. So, warning na ito din sa mga gustong makapanira using internet cafes or ikot-ikot lang kung para saan. hindi matrace, diba? Mga dumidiskarte na akala nila hindi sila mapaparusahan o hindi sila matitrace. At saka yung mga nakaka-getaway before, ibig sabihin, pwede mo na silang, lahat yan, pwede nating balikan. Okay, nako, lagot. Pwede nang balikan yan. Lahat ng mga nahirapan tayo imbestigahan. Dati, nung wala pang batas. Kung gusto mo pa rin ilaban ng mga tao, lalo na kung nabiktima sila anonymously, active pa rin yung mga nakalagay dyan, gusto nyo nilang lumaban, gusto nyo nilang malaman. Pwedeng gamitin tong batas na to. Kasi active state pa rin siya eh. Halimbawa, may gumawa ng website para siraan ka. Anonymous ang identity na ginamit. Pero hanggang ngayon, hindi pinuput down yung website na yon. Active committing pa rin siya ng cybercrime. So, pwede mo nang gamitin yung batas ngayon para alamin kung sino yan. Yari kayo. So, yung effectivity nito, so yung mga previous cases na gusto mong ilaban, pwede nang ma-open. Kasi meron tayong sa aking paniniwala, meron tayong tinatawag na prescribed period. Kaya nga, di ba, meron sa celebrity na matagal na prescriptive period dyan pinahabol siya ngayon kasi pasok pa rin siya doon sa prescriptive period. So, ibig sabihin, basta pumasok ka doon sa prescriptive period na yon, kung talagang gusto mong lumaban, laban ka. Okay. Nako. Ito yung tanong ni ni Lando. Meron na di ba? Aprobado na ho ito. Yes. Aprobado na yung batas. Cybercrime law. Okay. Si Corey. Corey, good day. I am Corey. Ano po ang opinion ng mga anchors regarding sa pagpapalawak ng cybercrime law? Pati na yung nagla-like, nag-share, and comments, ay pwede na din bang makasuhan? Pabor po ba kayo doon? O then, comments, like share. Teka muna, clarify lang natin, no? Yung pag-like, pag-comment, pag-share, hindi po siya kasama. At maski noon pa man, sinabi na po ni Senator Angara na pasok po yan sa protected expression. Kaya yun ang kagandahan din na pinetition natin yung Supreme Court. Kasi ang nangyayari, it's a matter of interpretation. Sabi ng DOJ, hindi ka pwedeng kasuhan on the same case twice. Double jeopardy. Pero sabi, kaso hanggat hindi kinaklarify yun, pwede pa rin yun. So, yun yung magandang ginawa ng Supreme Court. At least nagsalita na sila. Lahat ng mga agam-agam na pwede ka ma-double jeopardy, na pwede kang mag-like ka, makakasuhan ka. At least, malinaw na hindi siya kasali. Okay. On the record, hindi siya kasali. Hindi siya kasali. Okay. Good morning. This is Josel from Valenzuela. Ask ko lang po kung ano ang magiging parusa sa mga underage na gagawa ng cybercrime. Binanggit mo na pag underage, medyo may protection ng batas dyan, di ba ma'am? Meron tayo mga tinatawag na, papasok yung juvenile na, Delinquent Act, parang ganun din. Delinquent Act, papasok siya. So, ibig sabihin, more or less, magkakaroon ng responsibilidad din ng iyong magulang. Pero, yun nga lang, tandaan nyo na kapag kinumit nyo yung act na yan at ginamit nyo sa bahay, ginawa nyo sa bahay, pinuput niya rin yung family niyo at risk, lalo na yung nagbabayad ng internet. Kasi para siyang nagiging accessory kasi siya yung nag-provide sa iyo ng facilities, parang sa kumpanya. 'Di ba? Yung company siya yung nagpo-provide ng facilities ginamit ng sama-sama ng empleyado. Pati yung company niyo mapapahamak kasi nagkaroon siya ng tinatawag na negligence. Uy, usok-uso 'yan. Ikaw ba sa school niyo, ikaw nakaranas ka ba ng pambubuli sa cyber? Yeah. Hindi pa naman. Maingat siya. Or meron kang kakilala na nakaranas ng ganyan? Meron po. Marami po yung mga iba kong mga friends ko po. Oo. Na parang, yun nga, sinisiraan po sila sa Facebook. Minsan wala kang kalaban-laban kasi hindi mo kilala kung minsan may fictitious account pang ginagamit. Kaya po, Ma'am Janet, may ask lang po, paano po madedetect, kunyari sa internet po, syempre, hindi mo naman po malalaman kung sino po yung gumamit nung ano na yun. Paano po natin Kaya yun na maganda ngayon. Pwede ka na mag-lodge ng kaso, pwede ka mag-request na ng assistance for investigation, at yung mga kapulisan natin, may proseso ng susundin. Meron na rin tayong, di ba nanonood ka ng CSI? Meron na yung tinatawag na cyber forensic. Yep.
Minsan nakikita mo yung numero ng ano. Tapos siguro from CCTV, anong oras ba yan? Ganito, sino yung kumarkila niyan? Makikita. Pwede Kaya na lang rin po, yun. minsan, di ba sa Facebook, may mga tinatawag na pong poser. Yun po yung mahirap. Nagpapanggap. Yun po yung mahirap. Yun yung kagandahan nga na may ganito tayong batas, may Opo. proseso na tayo sa pag-i-investigate, pagpa-file ng complaint, pag-i-investigate, at kung magkakaroon nga tayo ng international cooperation, paghihingi ng assistance para mas makapag-imbestiga pa. So far, ang mga popular social networking sites at mga popular services, kagaya ng Yahoo, Facebook, lahat naman yan, mga nakikipag-cooperate yan. Kasi that's the only way din na magiging stable yung kanilang platform. Alam mo, mahalaga yung ano rito ng magulang eh. Lalo na sa pagtuturo sa mga bata. Ako yung eldest ko is magna-9 na. Wala pang FB account yun. Hindi namin pinapayagan. Hindi ako pabor. Sabi ko, nakalagay dito, may ganitong, ilang age ba dapat? Diba? Hindi, wala pa siya. Kasi ngayon, di ba, mag-grade 1 pa lang eh. May pamangkin nga ako, pinagsasabihan ko minsan kung ano-ano nilalagay. Hindi niya alam na medyo may kaaway siya. Hindi maganda talaga. Biro mo grade 1, ano ka ba? Tandaan natin yung meron siya nakalagay doon na anong edad lang dapat ang gumamit ng services eh. Kaya dapat talaga, huwag natin papagamit kung walang parental, kung talagang gusto nyong igawa ng Facebook account yung anak nyo na hindi pa naman talaga sila pasok doon sa edad Kamindi. inaalaw. Kailangan talaga bantayan nyo dahil pag yan na-abuse o nasaktan yung bata, parang tayo na rin, parang partly may kasalanan din tayo dahil dapat naman wala pa sila doon to begin with. Yes. Alam mo ba yung husband ko, hindi siya pabor talaga sa social media. Wala siyang FB account. Wala kasi siya. maingat siya. Ayaw niya nga ipopost yung mga pictures ng family namin. Parang gano'n. Minimize na yung selos nun, Arnie. Kaya okay na yun. Ayun. Pero actually, kung hindi lang din talaga ako nagra-radyo or pag hindi talaga national issue, hindi talaga ako ganong nagpo-post. That's what I promote to my students also. Na wag naman na may sakit ka, gutom ka, or nag-away kayo, itong nararamdaman mo, ay lahat na ipinopost. Yung iba lahat. Bago ko iinin, ayusin muna. Yes, konting control. Kanina may nagtanong na yung nag-share ba, nagko-comment or nagla-like ay makakasuhan. Hindi nga, pero kailangan mag-isip ka. Huwag ka naman porket wala ka ng kaso ay kung ano-ano nang ginagawa mo doon. Hindi pa rin maganda. O kaya merong nilagay na ikaw pa gatong ka pa. Oo nga. Ganon, di ba? Huwag ganon. Alam mo ba, meron isang case na na-discuss ko sa klase, yung I'm a liar. Si I'm a liar. So, tinanong ko yung mga students ko. So, kailan ba magiging morally permissible ang isang pagpo-post ng video o ng text comment at kailan siya magiging ethically admitted na okay lang. So, may mga question kasi yan about ethics and moral. So, sabi nila, hindi raw sila pabor doon sa nangyari. So, hindi kayo pabor but you post a comment, but you post a like and you share it. So, dapat talaga mag-iisip kayo kung anong ipopost nyo at anong isi-share nyo. So, i-share nyo yung mga post ng digitalfilipino.com. Favorite ko yun. Ang sarap i-promote nun, guys. Ayan. Sige, may balik tanong sa pa tayo. Hello, good morning. Si Laird from Bagong Silangan, Quezon City. May tanong lang po ako kung yung mga accounts ay may hackers gaya ng websites, pwede bang i-report yung website na ang nang-hack ng accounts? Yes, pwede naman siya i-report. Basta importante, tandaan natin, pag nag-report tayo, gumagawa tayo ng sworn statement. At binibigay natin yung mga hindi detalye. Anonymous, ha? Hindi, kailangan binibigay natin lahat ng mga detalye kasi kailangan may basis yung police sa pag-act sa complaint. Kaya minsan, mahirap din yung sabihin yun. Hindi ba pwedeng itawag ko na lang, bahala na sila. Hindi ganun yun. Kailangan talaga pupunta ka ron, magpa-file ka, parang in a sense para ka nagpapa-blotter, no? Para may basis for action. At kung kailangan humingi ng court warrant, may basis din sa paghingi ng court warrant. Yan. Nako, Ayun, maraming tanong. Sige. Maraming tanong. Sige, si Joshua. Joshua. Hello, good morning po. Inquirer 990. This is Joshua from Cavite. Meron akong 2 tanong. Okay. Ano-ano ba ang nabibilang sa online libel or cybercrime law? Madami ito, Joshua. At ano ba ang nagiging dahilan at nagkaroon ng pagkailangan ng cybercrime law? Kasi may krimen na naganap. Kaya kailangan may batas. Kasi kung tutusin, sabi ko nga kanina, merong at least 16 na cover. Oo. Tapos lahat ng nasa revised penal code na basta kinumit siya
electronically magkakaroon ng mas one step higher ang penalty niya. Halimbawa, kagaya ng libel. Under the revised penal code, ang penalty ng libel is 200 pesos hanggang 6,000 pesos. Okay. Kailan kasi ito na-craft naman? 1930 Tapos, pang short to medium term ang imprisonment niya. So, ibig sabihin, ito yung 6 months to 3 years. Siguro yung medium term, ito yung 3 years to 6 years. So, ngayon, lumalabas, dahil sa cybercrime law, pag kinumit mo yan online, one notch higher ang ibibigay na penalty. So, parang in a way, parang partly inamen niya yung revised penal code, na tinaasan by recognizing yung electronic crimes. Kasi kung tutusin, pwede ka na mag-present ng electronic evidence sa mga revised penal code because of offenses dahil sa e-commerce law. Pero dito, sinabi niya natataas din yung parusa. At kinatigan na Supreme Court na pwede naman talagang tumaas ang parusa dahil ininak siya sa batas. Ayun. Diba? Basta dinaan siya sa pamamaraan ng batas. Kumbaga wala naman sinabing hindi pwedeng magtaas ng penalty. Kaya nga tayo nag-aamyenda ng batas. Itinama lang doon sa natin, sa panahon natin ngayon. Kasi nga ito, 1930s pa ho eh. Tapos yung mga cases, meron tayong computer-related offenses, yan yung mga hacking, tapos meron mga identity theft, meron tayong tinatawag na content-related offenses, yan na yung libel, child pornography, cyber-squatting, cyber-sex, tapos meron tayong tinatawag na other offenses, yung aiding and abetting, tapos yung pagbebenta ng devices. So halimbawa, meron kang keyboard logger o keystroke logger, pwedeng matanong ka ngayon, saan mo gagamitin yan? Kasi kung tutusin, pang-capture ng ng keystrokes. So, as a result, pwede kang makahack, no? So, pati yung mga tools na meron ka ngayon na in your possession, na hacking tools, pag merong nakitang meron ka, tatanong, pwede kang ma-question, bakit ka meron yan? Pati yung pagbebenta ng mga hacking tools, pwede ka rin makasuhan sa batas na to. So, kumbaga para ka nagbebenta ng ammunition na wala kang permit o walang purpose. So, covered din yan sa batas natin. Ayun. Okay. Naku, dami pa. Hello, good morning. I'm Arvin from Fairview, Quezon City. Ask ko lang po kung gaano kabigat. Nabanggit na natin yan, no? 5 million. Hello po, good morning. This is Gardo from Quezon City. Tanong ko lang po kung posibleng makulong. Ito yung mga naglalike. Nabanggit na rin kanina. Ng isang post or picture sa FB at ibang sites. Ayan. Ito. Pero kasi talaga, I realized during the program, sa buo nating discussion na ginawa natin, hindi ito dapat katakutan ng mga netizens praning lang natin. Ang matatakot dito. Kasi although naintindihan ko sila. Or yung may gagawin. Sabi kasi nila, ito ba ay e-martial law or authoritarianism lang ba ang pinopromote? Hindi naman absolute talaga yung freedom. Hindi naman eh. Pero alam mo, ang nakita ko maganda itong cybercrime law na to. It is really a prevention act na 'di ba na binibigay na protection para sa atin din. Kaya kailangan din maging vigilant tayo, wag nating hayaan na tinatakot tayo. Kailangan magsalita rin tayo na dapat yung pag-i-inform sa atin, hindi dapat ini-exaggerate. Halimbawa, kailangan unang-una, kahit wala yung cybercrime na law na yan, pwede kang idemanda ng libel. Huwag nilang isipin na kaya ka lang madedemanda ng libel dahil sa cybercrime law. Hindi yon. Kahit wala yan, madedemanda ka ng libel. At yung current libel natin, kahit wala ang cybercrime law, may kulong. Kaya wag niyong isipin na hindi tama na sabihin na kaya may kulong dahil sa cybercrime law. Parang maling impormasyon yun. Kailangan malinaw yun sa tao. No? Ayun. Napakaganda ng usapin nitong cybercrime law. Lalo na maganda naman talaga siya in nature for me. As I see it, it's by nature maganda ang cybercrime law para sa lahat. So, maging vigilant nga lang. At syempre, self-discipline. Alam mo na, we are responsible and we are accountable sa lahat ng ginagawa natin. Sabi nga sa TV, di ba? Think before you click. Okay. Kahit saan naman. Applicable yan sa lahat ho. Yung cause and effect. Tignan ho ninyo. Bago may gawin ng iba. Excited na ako sa magiging epekto nito. Ng cybercrime. Di ba kinakabahan na, Ma'am Joanne? Ma'am Janet. Pero dahil alam niyo na, bilang na araw nila kasi meron talagang may industry ganyan
Part talaga nila yan yung umatake ng ganyan eh. O ano siya mga Siyempre yung mga nasa Black PR, Oo, yung mga spin doctors yung mga dyan. tipong nababayaran. Yung Yes. kasi diba, lalo na pag panahon ng eleksyon, no? Merong talagang gagawa lang ng maraming account, tapos pag gulo na, ayan na, yun yung tagabugbog sa mga comments, taga-away, no? So, yan, medyo affected yung mga nasa ganyang klase ng negosyo. Dahil kung talagang mahuhuli sila, ayun, medyo malaki yung magiging accountability. Ayun. O yan, si Anton ng Taytay. Mabilis, pakiulit daw po. Ano raw po ba ang Fine sa online libel. Online Si Anton. libel lang naman. Hindi baka ikaw, data Anton, may privacy. naatake ka, Anton, na. Ito, makinig ka. Anton, unang-una sa Revised Penal Code, Article 355, ano palagay doon, meron tayong short to medium term na kulong, tapos ang penalty niya ay 200 pesos hanggang 6,000 pesos. Ngayon, pag kinumit mo yan online, papasok ang cybercrime law. Sa cybercrime law, ang sinabi lang, 1 level higher. Kung ano yung 1 level higher na yon, hihintayin nating lumabas ang implementing rules and regulations ng Department of Justice. Pero sa una kong pagkakaintindi dito, based sa interview ko before, aabot ito ng 8 taon. Ayun, napakalinaw. Malinaw na yan, Anton, ha? Magandang discussion natin ngayon din. Okay. Medyo bitin. na Bilis ng oras natin pagka maganda pinag-uusapan nating mga topic. Siguro yan, yun na lang ako mag-plug. Sa susunod. Sige, ma'am! Sana sila, kung gusto niyo maintindihan kung ano yung mga 16 na offenses na covered ng cybercrime law, punta lang po kayo sa digitalfilipino.com. Nagkaroon po ako ng webinar noong nakaraang Webes na pinaliwanag ko po yung cybercrime provisions ng e-commerce law, yung penalty provisions ng e-commerce law, data privacy law, at ng cybercrime law. Importante po sa lahat ng gumagamit ng internet na kailangan maintindihan nyo po ang 3 batas na yan. Dahil yan po ang mga batas na magpoprotekta ng inyong karapatan bilang isang internet user, at yan ang gagamitin nyo rin batas para humingi ng tulong sa Department of Justice, sa ating mga kapulisan, at yan din ang magiging basihan nyo para malaman nyo kung ano ang inyong responsibilidad under sa batas na to. Dahil tandaan natin, ignorance of the law does not excuse anyone. Maraming salamat po si Ma'am Janet Toral ng digitalfilipino.com. And of course, baka may babatiin ka, Edlin ko. Ayan, ng Caloocan City. Taga Caloocan ka ba? Opo. O yan. Ayun, hello po sa mga schoolmate and classmate ko po sa World City Colleges po. Tsaka sa parents ko po. Bakit may pangalan naman? yung mga parents na kikinig eh. Baka hindi po, baka umalis po. Baka na lang. Okay lang yun. Baka umalis. Ako, pwede ba akong bumati? Ayun. Sa aking mga kasama sa Educational Technology Center ng UST, sa Innovative Learning and Technology Section, sa Digital Media Asset, ay nako, madami dyan. Wala sila ngayon. Kala ko may mga estudyante ka ngayon. Ayun. Nakikinig sila. Live stream kasi assignment ko sa kanila to. Yung mga bagitin ko na rin kung meron sa inyo malapit sa Rojas Boulevard, pag pumunta kayo sa may CCP Yacht Club area, ano ngayon, Dragon Boat Regatta. Ngayon ba yun? Kaya pala naka-retire ako ngayon kasi didiretso na kayo ron. After ng ngayon, pupunta ako ron, baka sakali makasakay pa ako ng bangka. Para makalaban sa... Gaano ba kalayo yung sinasagwan doon, ma'am? 200 meters ngayon eh. At saka parang fast race siya. So, medyo first time namin sumali sa at least for me, Edlin, baka gusto mong sumagwan sa Manila Bay. Ayan. Best wishes sa Triton Dragon Boat. Yes. Yung sa mga students ko na fina-follow si Miss Janet Toral, ayun, i-follow nyo siya dun sa Rojas, no? Sumunod din kayo sa Rojas. Mamaya. Manood si Edison madaya eh. Sabi niya dati sasali siya, di ba? Sasagwan daw siya eh. Pag may gustong hanapin nyo lang sa Facebook yung Triton Dragon Boat Racing Team. Naghahanap pa kami ng mga kabataan at kahit na pa-retired na gusto mag-dragon boat. Welcome po kayo. Ayan, sasagwan tayo riyan. Sabay-sabay. Ayun. Talagang dapat sabay, ano? Yun ang pinopromote niya eh. Discipline, teamwork, at saka
yung marunong ka mag-block ng pain mo kasi syempre pag bumagal ka, apektado yung buong bangka. Napakagandang training. Masaya siya kasi ngayon sumasali na rin ang Philippine National Police sa pagsasagwa. Maganda. Ng Philippine Air Force, ng Philippine Navy, Army, Coast Guard. So yung mga instead na mag-hack kayo, magbangka na lang kayo. Kesa kung ano nung mga kalokohan sa cyberspace ang ginagawa ninyo, ha? And with that, nako, maraming salamat po sa Sabado ulit dito po sa Inquirer Radio 990 AM. Tuwing Sabado po ito. Bigatin dito po sa Inquirer Radio 990 AM. Of course, on behalf of si Ellison, next week, yes, makakasama na natin siya at sa mga magiging bisita pa natin. Ako po si Dan Macaranas. Happy weekend po sa ating lahat. This is Inquirer Radio 990 AM. 990 AM. Inquirer Radio. Kung may sakit, karamdaman at katanungan sa iyong kalusugan, sagot yan ng Radyo Medico. Radyo Medico. Pag-uusapan ng mga impormasyong pangkalusugan, wastong pangangalaga sa katawan, mga diskusyong pampalusog ng kaisipan. Radyo Medico. Tatalakayin ang iba't ibang sakit at karampatang lunas at gamot. Bibigyang linaw ang mga maling pananaw upang mapanatili ang malusog na katawan at pag-iisip. Libreng konsulta mula sa mga eksperto. Radyo